Ito ay hindi lamang isang simpleng bahagi ng dagat, kundi ang espada ni Damocles na nakasabit sa ulo ng mahigit 110 milyong Pilipino, isang espada na handang bumagsak anumang sandali. Ngunit kasabay nito, ito rin ay maaaring ang huling pag-asa na kaloob ng Diyos sa perlas ng silangan. Isipin, habang nag-uusap tayo sa loob ng ilang minuto, isang malaking agos ng enerhiya na katumbas ng pinagsama-samang 12-dosenang mga nuclear power plant sa buong mundo, ang tahimik na dumaraan sa harapan ng Pilipinas, kasunod ng ating baybayin. Ang tanong, matatakot ka ba o magsisimula kang makaramdam ng pananabik at gugustuhin mong sunggaban ito? Sa loob ng mahabang panahon, nakatingin lang tayo sa rumaragasang agos ng mainit na tubig mula sa karagatang Pasipiko na tila isang itim na dragon na nagdadala ng bilyon-bilyong tonelada ng tubig dagat araw-araw at tanging ang paghikbi lang ang magagawa natin. Ngunit mula sa araw na ito, sa panahong salat ang mundo sa enerhiya at punong-puno ng matitinding panganib sa geopolitics na mas malala pa kaysa sa isang super typhoon, nagpasya ang isang grupo ng mga inhenyero mula sa Pilipinas na gumawa ng isang bagay na ikagugulat ng mundo. Nagdeklara sila ng digmaan sa mapanganib at madilim na karagatan upang bawiin ang enerhiya ng bansa mula sa bangin na higit 600 metro sa ilalim ng dagat. Ito ay hindi lamang isang ordinaryong proyekto sa paggawa ng kuryente. Ito ay isang pustahan ng buhay para sa kaligtasan, para sa dignidad, at para sa kinabukasan ng Pilipinas. Ang proyektong Ocean Thermal Energy Conversion ng Kanlurang Dagat Pilipinas, ang pangalang ito ay maaaring pakinggan na malumanay, ngunit sa likod nito ay nagtatago ang maraming nakakakilabot at mapanganib na mga lihim. Matutunaw ba ng Pilipinas ang kulungan ng enerhiya na itinakda ng tadhana? Makakagawa ba tayo ng pangalawang bundok ng ginto at pilak kasunod ng industriya ng sasakyan at elektronika upang protektahan ang bansa? Ngayon, huminga ng malalim at sundan ang aming kamera pababa sa ilalim ng dagat sa lupain na walang sinuman ang naglakas loob na hawakan upang masaksihan ang banggaan ng talino ng tao at ng kabaliwan ng kalikasan. Bago magsimula ang kwento, pindutin ang follow dahil ang nilalaman. Pagkatapos nito ay babaguhin ang pananaw mo sa enerhiya, sa karagatan at sa kinabukasan ng Pilipinas. Mga kaibigan, bago natin ikwento ito, kailangan muna nating balikan ang katotohanan ng Pilipinas. Nakatira tayo sa isang lupain na tila masagana, ngunit sa katotohanan ay lubhang marupok sa enerhiya. Kahit pa mag-export tayo ng 1 milyong sasakyan taon-taon o gaano pa kainit ang stock market, hanggat naputol ang pagpasok ng mga barkong nagdadala ng gas at uling, ang liwanag sa bansang ito ay maaaring maglaho sa loob lamang ng ilang araw. Ang pakiramdam na parang nasasakal ay ang bangungot na nakatanim sa puso ng bawat Pilipinong may malawak na pananaw. Habang nababawasan ang supply ng gas sa Palawan, tinututulan naman ang coal power dahil sa polusyon. Samantala, ang wind at solar power ay umaasa pa rin sa hihip ng hangin at sikat ng araw. Kaya, nasaan ang solusyon ng Pilipinas? Habang lahat ay nakatingala at naghahanap ng araw sa langit o ng hangin sa bundok, isang grupo ng mga inhenyero Pilipino ang tumingin pababa, patungo sa kanlurang dagat Pilipinas, isang dagat na malalim at nakakatakot. Iyon ang dulo ng abot tanaw at ang lupain ng malamig na pangarap. Ilang kilometro lamang ang layo mula sa baybayin ng Palawan, ang dagat ay biglang bumabagsak, na tila hinampas ng isang malaking palakol na umaabot sa lalim na libu-libong metro. Ang ganitong uri ng topografiya ay tinatawag na coastal trench, isang pambihirang natural na pangyayari sa mundo. Karaniwan, ito ay isang simbolo ng panganib na dapat iwasan, ngunit sa mata ng mga eksperto sa OTEC, ito ay ang hiyas na karagatan na inihanda ng Diyos para sa Pilipinas. Ang prinsipyo nito ay hindi mahirap unawain at may simpleng kagandahan. Alam ng lahat na sa tag-araw, ang tubig dagat sa itaas ay labis na umiinit dahil sa araw, umaabot sa mahigit 30 degrees Celsius. Ngunit sa malalim na dagat, kung saan hindi na umaabot ang sikat ng araw, ang temperatura ng tubig ay nananatiling matatag sa paligid ng 4,005 degrees Celsius sa buong taon. Ang pagkakaiba ng temperatura na 25 degrees na ito ang siyang enerhiya kung pagsasamahin lang natin ang dalawang agos na ito sa pamamagitan ng isang thermal circuit, maaari tayong gumawa ng kuryente ng walang katapusan. At tandaan, ito ay hindi lamang ordinaryong kuryente. Ito ay enerhiya na hindi nangangailangan ng pagsunog,
hindi naglalabas ng polusyon, at hindi naghihintay ng sikat ng araw tulad ng solar cells. Sa madaling salita, hanggat nandyan ang dagat at ang pagkakaiba sa temperatura, magpapadala ito ng kuryente sa atin 24 oras sa isang araw, 365 araw. Ito ang tunay na perpetual machine. Ngunit teka muna, kung ganoon kadali iyan, bakit hindi ito ginagawa ng Amerika? Bakit ang Hapon at Europa ay nasa experimental stage pa rin? Ang sagot, mula sa ideya patungo sa katotohanan, mayroong isang malaking pader na nakaharang iyon ay ang pagbomba ng tubig mula sa malalim na dagat. Isipin na, kailangan mong itusok ang isang napakalaking tubo na may diameter na ilang metro pababa sa 600 m na lalim sa isang lugar kung saan malakas ang alon at pabago-bago ang agos. Ang lalim na 600 meters ay katumbas ng 2 gusaling mahanakhon na magkakabit at nakatuon pababa sa dagat. Wala roong liwanag, tanging katahimikan at napakalaking presyon ng tubig na kayang durugin ang steel plate. Ang presyon na kumikilos sa bawat metro kuwadrado ng tubo ay umaabot sa 60 tonelada na parang may isang higante na tumatapak sa dulo ng iyong daliri. Hindi pa kasama rito ang malakas na agos sa ilalim ng dagat na tila isang nagngangalit na conveyor belt na handang punitin ang tubo anumang sandali. Sa simula ng proyekto, ang mga panunuya mula sa internasyonal na komunidad ng engineering ay dumagsa na parang baha. Si Dr. Johann, isang sikat na eksperto sa karagatan mula sa Alemanya, ay nagsulat pa ng isang artikulo sa World Energy Journal na nagsasabing imposible ito. Aniya, masyadong mataas ang panganib sa geology sa ilalim ng kanlurang dagat Pilipinas. Mas mahirap ang pagtatayo ng deep sea pump pipe doon kaysa sa pagtatayo ng isang base sa madilim na bahagi ng buwan. Nagpinta pa ang mga Western media ng mga cartoon na nagpapakita sa mga inhenyero Pilipino na humihigop ng sinigang na hipon gamit ang isang mahabang straw mula sa kumukulong kaldero upang ipahiwatig na ang planong ito ay masyadong baliw. Ngunit ang pangmamaliit ay laging ang simula ng dakilang tagumpay. Ang mga Pilipino ay may dugo ng matatapang na mandirigma na matagal nang konektado sa dagat at mayroon silang isang katigasan ng ulo na walang sinuman ang makakagaya. Kapag sinabi nilang hindi mo kaya, mas lalo nating kailangang gawin. Sa larangan ng digmaan na tinatawag na Kanlurang Dagat Pilipinas, kailangang talunin ng mga inhenyero Pilipino ang unang hamon, ang deep sea pump pipe. Ang mga lumang steel pipe ay masyadong matigas kaya madaling mabali. Ang mga ordinaryong plastic pipe ay masyadong malambot kaya madaling maipit ng agos. Ano ang gagawin? Ang mga eksperto sa material ng Pilipinas ay gumugol ng maraming gabi sa laboratory, nag-aksaya ng malaking badyet, hanggang sa wakas ay naimbento nila ang Flexible HDP Composite, isang high-density, flexible composite polymer pipe. Hindi ito ordinaryong tubo. Ito ay parang isang buhay na dambuhalang ahas sa ilalim ng dagat. Ang panloob na istruktura ay pinatibay ng mga espesyal na hibla, kasing digas ng bakal ngunit lubhang flexible. Kahit pa magkaroon ng submarine earthquake na magnitude 7 o makatagpo ng pinakamalakas na agos sa loob ng 100 taon, ang dambuhalang ahas na ito ay lulutang kasama ng agos, ginagamit ang kalambutan upang talunin ang katigasan, at mapaniniwala ang babawasan ang napakalaking epekto. Para sa perpektong paglalatag ng tubo, inimbento rin ng mga inhenyero ang isang paraan ng paglalatag na tinatawag na self-dynamic suspension na nagpapahintulot sa tubo na lumutang sa tubig ng balanse na parang isang martial arts master na nagsasagawa ng tai chi na hindi direktang nakikipagsalpukan sa kapangyarihan ng dagat kundi gumagamit ng puwersa upang palakasin ang puwersa. Ngunit iyon ay simula pa lang. Sa dagat, mayroon pang isa na hindi nakikitang kalaban, ang mga organismong kumakapit tulad ng barnacles, kabibi at algae. Mukhang wala lang sila, ngunit kung kumapit sila sa tubo, dadami sila na parang virus, babarahan ang daloy ng tubig, dadagdagan ng friction at sisirain ang kagamitan. Ito ang problema na pinamumukulan ng ulo ng mga marine project sa buong mundo sa loob ng 10 taon. Upang malutas ang problemang ito, hindi gumamit ng nakalalasong kemikal ang grupo ng Pilipinas dahil gusto nating protektahan ang malinis at orihinal na kanlurang dagat Pilipinas. Nag-aral sila mula sa kalikasan sa pamamagitan ng panggagaya sa balat ng pating, lumikha ng isang bio-nano coating na may maliliit na uka na hindi makikita ng mata.
Ang mga uka na ito ay nagpapahintulot sa bakterya at marine animal larvae na walang makakapitan na parang patak ng tubig sa dahon ng lotus, kaya ang tubo ay nananatiling malinis sa pamamagitan ng pisika. Ang teknolohiyang ito ay ikinabigla ng mga eksperto sa corrosion sa buong mundo. Sabi nila, ang mga Pilipino ay hindi lang gumawa ng tubo, kundi tinuturuan nila ang imbensyon na protektahan ang sarili nito tulad ng isang buhay na organismo. Bukod sa pagbomba ng malamig na tubig, ang pinakamatalinong ace ng proyektong ito ay ang pagtingin sa basura bilang ginto. Ang mga lumang thermal power plant sa baybayin ay karaniwang nagtatapon ng mainit na tubig sa dagat araw-araw na mas mataas ng 5,007 degrees kaysa sa normal na tubig dagat at itinuturing na thermal pollution na sumisira sa ecosystem. Ngunit sa mata ng mga inhenyero ng OTEC, ito ay parang tubig buhay mula sa langit. Nagdisenyo sila ng isang closed system na kumukuha ng itinapong mainit na tubig na ito bilang pangunahing mapagkukunan ng init. Isipin, sa isang panig ay ang napakalamig na tubig na 4 degrees mula sa 500 m na kalaliman at sa kabilang panig ay ang tubig na higit 30 degrees mula sa power plant. Ang dalawang agos na ito ay nagtatagpo sa isang heat exchanger. Kahit hindi sila direktang naghahalo, ang init ay inililipat sa isang working fluid na may mababang boiling point tulad ng purong ammonia. Ang likidong ito ay kumukulo agad at nagiging singaw. Ang volume ay lumalaki ng daan-daang beses at umaagos upang paikutin ang turbine upang gumawa ng kuryente sa pamamagitan ng napakalaking presyon. Ito ay hindi lamang paggawa ng kuryente, kundi ang pagkakaisa ng init at lamig sa pamamagitan ng talino ng tao. Ang disenyong ito ay hindi lamang lumulutas sa problema ng thermal pollution, kundi nagpapataas din ng efficiency sa paggawa ng kuryente hanggang 30% na nagiging isang pagbabago ng basura sa ginto na kailangang itala ng mundo. Kaya kinailangan ng mga opisyal mula sa International Atomic Energy Agency na isulat sa kanilang ulat na ang Pilipinas ay nagbukas ng isang bagong daan para sa 10,000 coastal power plant sa buong mundo. Ito ang pinakamahusay na halimbawa ng circular economy. Siyempre, ang impact ng proyektong ito ay hindi lamang sa teknolohiya, kundi nasa mga alon ng ekonomiya na sumunod. Akala mo ba ang tubig na binomba ay para lang sa paggawa ng kuryente? Hindi. Iyon ay likidong ginto. Ang tubig na binomba mula sa lalim na 600 meters ay natutulog sa ilalim ng mundo sa loob ng libu-libong taon. Ito ay malinis, walang microorganism, at mayaman sa mahigit 70 uri ng mineral tulad ng magnesium, calcium at zinc. Pagkatapos gumawa ng kuryente, nananatili pa rin ang lamig at kadalisayan nito. Para sa mga matatalinong negosyanteng Pilipino, ito ay isang pagkakataon sa negosyo na nagkakahalaga ng daan-daang bilyong piso. Maaari nating gamitin ang tubig na ito upang gumawa ng premium drinking water na may napakataas na presyo, katumbas ng mga sikat na world brand. Maaari itong gamitin upang magpalaki ng mga mamahaling seafood na pinakamahirap palakihin tulad ng bluefin tuna o premium abalone dahil napakalinis ng tubig kaya halos hindi na kailangan ng antibiotics. Bukod pa rito, maaari itong ipasa sa mga farm sa mainit na isla. Maaari nating gamitin ang mga tubo ng malamig na tubig dagat upang bawasan ang temperatura sa mga greenhouse upang magtanim ng strawberry, cherry o wasabi na karaniwang tumutubo lamang sa malamig na lugar. Kahit pa sa industriya ng cosmetics, ang extract mula sa deep sea water na may natatanging mga mineral ay nagiging hilaw na materyales na pinag-aagawan ng mga world brand. Ang Pilipinas ay kasalukuyang gumagawa ng isang blue economy network na nag-uugnay sa enerhiya, pagkain, agrikultura at kalusugan. Habang ang iba ay nag-aaway tungkol sa mga nanochip, nagtanim na ang Pilipinas ng puno ng ginto at pilak sa ilalim ng malalim na dagat. Gayunpaman, ang daan patungo sa tagumpay ay laging may hadlang. Sa gitna ng nagngangalit na bagyo sa kanlurang dagat Pilipinas, ang bawat misyon sa ilalim ng platform ay parang paglakad sa pagitan ng buhay at kamatayan. Narinig ko ang kwento ng isang chief engineer na 60 taong gulang. Upang suriin ang katatagan ng tubo sa panahon ng bagyo, nanatili siya sa platform na malakas na umuuga sa loob ng 3 araw at 3 gabi, hindi sumusuko. Nang pinayuhan siya ng mga nakababatang kasamahan na magpahinga, itinuro niya ang tubo at sinabing, "Ito ay parang aming bagong silang na sanggol. Paano iiwan ng isang ina ang kanyang anak sa pinakamalakas na bagyo?"
Ang ganitong espiritu na nagdadala ng pasanin ng bansa ang siyang nagpabago sa imposible patungo sa katotohanan. May mga nagtatanong, sulit ba ang ganito kalaking pamumuhunan? Mga kaibigan, ang account na ito ay hindi sinusukat sa pera lamang. Dahil kapag nakaupo ka na sa talahanayan ng negosasyon sa geopolitics, ang enerhiya ay hindi lamang isang produkto, ito ay sandata, ito ay kumpiyansa. Ipagpalagay natin na isang araw, magkaroon ng totoong naval blockade at hindi makapasok ang mga gas tanker. Ang sistema ng submarine gas pipeline na ito at ang sistema na tumatakbo sa sarili nating mga mapagkukunan ang magiging nag-iisang liwanag sa kadiliman. Hindi lang ito isang generator, kundi isang kuta ng enerhiya para sa Pilipinas. Higit pa rito, ang tagumpay ng teknolohiyang ito ay magpapabago sa atin mula sa pagiging energy buyer patungo sa pagiging global clean energy technology seller. Ngayon, ang mga bansa tulad ng Indonesia at maging ang mga islang bansa sa karagatang Pasipiko ay lubos na interesado sa sistemang ito. Mayroon silang pagkakaiba sa temperatura, mayroon silang malalim na dagat, ngunit ang Pilipinas ang magdadala ng sulo na magbibigay liwanag sa kanila. Hindi lang ito tungkol sa paggawa ng pera, kundi ito ay isang makapangyarihang diplomatic pass na nagpapataas sa estado ng Pilipinas ng malaki. Nang nagsimula ang unang demonstration project, ang bilang na gumagalaw bawat segundo ay ang sigaw sa mundo na nagsasabing, "Kaya ng Pilipinas." Ang mga cartoon na nanunukso noon ay nakakatawa na ngayon. Ang mga eksperto na nagsabing imposible ay ngayon ay nakapila at naghihintay na makita ang proyekto sa Palawan. Ngunit mga kaibigan, marahil hindi ninyo alam na ang malalim na bahagi ng kanlurang dagat Pilipinas ay tinawag na dagat ng demonyo. Hindi lang dahil sa lalim nito, kundi dahil ito ang pangunahing daanan ng isa sa pinakamalakas na agos sa karagatang Pasipiko. Ang agos na ito ay may lapad na higit 100 kilometers, may lalim na libu-libong metro, at dumadaloy sa isang nakakatakot na bilis. Ang dami ng tubig na dumadaloy bawat segundo ay daan-daang beses na mas malaki kaysa sa pinagsama-samang ilog Amazon. Ang pagpapahinto sa isang barko sa gitna ng nagngangalit na agos na ito at ang pagpapadala ng isang malaking tubo pababa na parang pagtutok ng karayom sa isang bato sa ilalim ng dagat ay isang super mega project na walang sinuman sa mundo ang naglakas loob na isipin. Nang magpasya ang grupo ng Pilipinas na harapin ang dragon na ito, tinanggihan ng mga dambuhalang global insurance company na bigyan ng insurance ang konstruksyon na nagsasabing ito ay isang naghihintay na sakuna at may 99% na tsansa ng pagkabigo. Ngunit ang mga inhenyero Pilipino ay walang balak umatras. Ang ACE na ikinagulat ng mundo ay ang Dynamic Positioning System na pinagsama sa isang hukbo ng mga submarine robot. Mag-isip, sa gitna ng malakas na alon at bagyo, ang mothership sa ibabaw ng tubig ay hindi nakaangkla dahil sa lalim na kilometro, hindi ka maaaring mag-angkla. Ginamit ng barkong ito ang mga propeller na kayang umikot ng 360 degrees sa ilalim ng katawan ng barko, na gumagana kasama ng mga satellite sa langit at sonar sa ilalim ng dagat na kinokontrol ng AI na kinakalkula at inaayos ang sarili nitong posisyon libu-libong beses bawat segundo. Kung itulak ng alon ng barko sa kaliwa ng 1 metro, hihilahin pabalik ng propeller ang barko ng 1 metro sa isang iglap. Kahit makatagpo ng 5 metrong alon, ang barko ay nananatiling matatag at ang error sa pagbutas sa ilalim ng dagat ay hindi hihigit sa 10 centimeters. Parang naglalakad ka sa isang tightrope sa gitna ng bagyo ngunit may hawak na baso ng tubig na hindi man lang natatapunan. Sa ilalim ng tubig, parang eksena sa pelikula, dahil hindi makakababa ang mga diver. Kaya, gumawa ang grupo ng Pilipinas ng isang dibisyon ng mga heavy-duty ROV na robot soldier. Ang bawat isa ay may braso na mas tumpak kaysa sa isang surgeon's scalpel. Sa kadiliman at ginaw sa lalim na 600 metro, kailangang ikonekta ng mga robot na ito ang mga tubo, ilak ang mga flange o magbutas sa matitigas na igneous rock. Ngunit kahit gaano pa kataas ang teknolohiya, maaaring mangyari ang aksidente. Sa sandaling ibinababa ang tubo sa mahalagang lugar, biglang may malakas na internal wave, isang malaking masa ng tubig sa ilalim ng dagat, ang humampas ng marahas, na naging dahilan upang ang daan-daang toneladang tubo ay umindayog na parang pendulum sa kadiliman na handang punitin ang mothership o sirain ang mga robot na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Sa kritikal na sandaling iyon,
Ang operations chief, isang batikang kapitan na may higit 30 taon ng karanasan sa paglalayag, ay gumamit ng human instinct na mas mataas kaysa sa computer. Nag-utos siya ng full speed laban sa agos, ginamit ang puwersa ng barko upang sumalpok sa kapangyarihan ng masa ng tubig sa ilalim ng dagat upang suportahan ang tubo sa pamamagitan ng inersya. Ang sandaling iyon ay ang pagitan ng buhay at kamatayan. Nang nailatag ang tubo sa posisyon ng ligtas, walang hiyawan sa control room, tanging isang mahabang katahimikan at bakas ng luha sa mukha ng mga mandirigma. Ang maliit na tagumpay na ito ay ang pinakadakilang panalo laban sa sarili. Pagkatapos talunin ng agos, kailangan pa nating harapin ang isa pang arko kalaban ng Pilipinas, ang lindol. Bagamat maganda ang dagat, ito ay isang fault line na hindi natutulog. Kung magkaroon ng malaking lindol, masisira ba ang buong sistema ng tubo? Upang malutas ang problemang ito, ginamit ng mga structural engineer ng Pilipinas ang esensya ng light body technique. Inimbento nila ang isang 3D flexible joint na naka-install sa pagitan ng tubo at ng base na nakakabit sa ilalim ng dagat. Sa loob nito ay may espesyal na likido at synthetic high pressure. Sa normal na oras, ito ay kasing digas ng bakal, ngunit kapag dumating ang seismic wave, ang epekto ay nagpapabago sa estado ng likido ng panandalian na nagpapahintulot sa joint na lumambot at yumuko sa lahat ng direksyon hanggang 30 degrees na pinahihina ang puwersa ng lindol ng banayad. At kapag huminto ang lindol, ang shape memory metal ay hihilahin ang joint pabalik sa orihinal nitong estado kaagad. Ang sistemang ito ay pinuri ng International Disaster Prevention Association bilang isang makabagong ideya na magliligtas sa mundo, na nagpapaalam sa mundo na sa lupain na punong-puno ng natural na sakuna, natutunan nating sumayaw ng maganda kasama ng kalamidad. Kapag pinag-uusapan ang mabibigat na engineering, palawakin natin ang ating pananaw at tingnan ang global energy picture. Bakit kailangang ibigay ang lahat para lang sa kapaligiran? Hindi. Ito ay isang laro ng chess kung saan ang seguridad ng bansa ang nakataya. Tingnan ang sitwasyon ng mundo ngayon. May digmaan sa Middle East, blockade sa Red Sea, tensiyonado ang South China Sea. Para sa isang bansa tulad ng Pilipinas na kailangang mag-angkat ng malaking enerhiya, ang pagkaantala ng isang araw ng isang gas transport ship ay maaaring mangahulugan ng kaguluhan sa industriya. Ang industriya na ipinagmamalaki natin sa sakyan at elektronika ay mga makina na kumakain ng maraming kuryente. Kung mawalan ng kuryente ang pabrika ng isang oras lamang, ang pinsala ay aabot sa bilyon-bilyong piso. Ang enerhiya mula sa karagatan ang siyang enerhiya reserve ng Pilipinas at maaaring maging pangunahing puwersa sa hinaharap. Hindi tulad ng nuclear energy na kailangang mag-angkat ng fuel. Hindi tulad ng coal power plant na umaasa sa gas o langis. Ang hilaw na materyales ng ating OTEC ay ang tubig dagat na nasa harap mismo ng ating bahay. Gamitin mo man ng gaano karami, hindi ito mauubos. Walang sinuman ang maaaring mag-blockade sa atin, walang sinuman ang maaaring pumutol nito. Ito ang tunay na kuta ng energy sovereignty. Kapag mayroon tayo nito, maaari tayong tumayo sa world stage ng may dangal at may mas malaking kapangyarihan sa negosasyon. At ang mas nakakapanabik pa, ang teknolohiyang ito ay nagtatago pa ng isa pang malaking lihim iyon ay ang green hydrogen. Ang hydrogen ay ang fuel ng hinaharap. Sa kasalukuyan, ang paggawa ng hydrogen ay karaniwang gumagamit ng fossil fuels, ngunit ang ating OTEC system ay maaaring gumamit ng malinis na kuryente na gawa mula sa dagat upang paghiwalayin ang mga molekula ng tubig dagat upang gumawa ng purong hydrogen kaagad. Nagiging isang clean energy factory sa gitna ng karagatan. Ang hydrogen na ito ay maaaring magpaandar ng mga bus, magpaandar ng mga steel factory, o kahit na i-compress upang ibenta sa Hapon o South Korea. Hindi lang ito solusyon sa kuryente, kundi nagbibigay ito sa Pilipinas ng pagkakataon na maging Middle East ng clean energy sa susunod na panahon. Ang hinaharap na imahe ng mga dagat ng Pilipinas ay hindi lamang magiging isang walang lamang na asul na kawalan, kundi magiging isang kumpol ng mga floating energy island na may ugat sa ilalim ng dagat na nagpapadala ng malinis na enerhiya sa Palawan at sa mainland. Ang ating mga sasakyan ay paiinumin ng hydrogen mula sa dagat. Ang ating mga seafood ay magmumula sa pinakamalinis na deep sea farm sa mundo. Hindi ito pangarap lang, kundi nangyayari na ito. Siyempre, mahaba pa ang daan.
Mula sa demonstration project hanggang sa malaking komersyal na produksisyon, kailangan pa rin ng malaking capital at suporta mula sa lahat ng sektor. Ngunit kung babalikan natin ang kasaysayan ng Pilipinas, kailan ba tayo hindi nagsimula sa pamamagitan ng paglabas sa isang patay na dulo? Mula sa pagtatayo ng unang riles ng tren, ang pagtatayo ng oil refinery o ang pag-angat bilang sentro ng sasakyan ng ASEAN, ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang mga Pilipino ay ang pagpapabago sa imposible patungo sa normal. Ngayon, ang mga dambuhala sa teknolohiya tulad ng Google o Microsoft ay nakatingin sa proyekto sa Palawan dahil ang kanilang mga data center ay nangangailangan ng matatag, malinis na enerhiya at natural na malamig na tubig upang palamigin. Maaaring sa malapit na hinaharap, ang Palawan ang magiging lokasyon ng unang submarine data center sa rehiyon, isang perpektong pagsasama ng digital economy at clean energy. Ito ay hindi tagumpay ng ilang inhenyero lamang, kundi ito ay isang modelo ng Pilipinas na nagpapakita sa mundo na ang isang bansa na may limitadong mapagkukunan, ngunit kung may pananaw, may teknolohiya, at may lakas ng loob na makipagsapalaran, maaari tayong tumayo sa hanay ng mga nangunguna sa global game. Ngayon, kapag tumingin ka sa malalim na dagat sa Palawan, umaasa akong hindi mo na mararamdaman ang takot sa kadiliman na iyon, kundi makikita mo ang pag-asa at ang kapangyarihan na nakapaloob sa loob nito. Ang tunog ng hangin ng dagat at ang tunog ng paghampas ng alon ay ang tinig ng masa ng tubig na handang maglingkod sa ating Pilipinas. Ang kwento ng OTEC sa Kanlurang Dagat Pilipinas ay isa lamang halimbawa ng pakikipaglaban sa teknolohiya ng Pilipinas. Sa bawat sulok ng bansa, mayroon pang maraming dikilalang bayani na nagtatrabaho upang lumikha ng kalasag para sa ating kinabukasan. Kung ituturing nating backbone ng Dragon ang paggawa ng kuryente mula sa malalim na dagat, ang susunod na darating ay ang laman at buhay ng Dragon na ito na magpapabago sa lahat patungo sa ginto. Marami ang nag-iisip, sulit ba ang ganito kalaking pamumuhunan, ganito kalaking panganib para sa ilang sentimo lang na bayad sa kuryente? Ngunit ang mga Pilipino ay hindi nag-iisip ng ganoon lang. Ang tubo na may lalim na 600 meters ay hindi lang humihigop ng malamig na tubig, kundi humihigop din ito ng likidong diamante. Ang deep sea water ay ang pinakaluma at pinakadalisay na pinagmumulan ng tubig sa mundo, na iningatan sa ilalim ng napakalaking presyon sa loob ng libu-libong taon, walang polusyon mula sa panahon ng industriya, mayaman sa lahat ng mineral na kailangan ng katawan, at ang ratio nito ay nakakagulat na katulad ng mga likido sa katawan ng tao. Ito ang tubig buhay na inihanda ng kalikasan. Sa proyekto sa Kanlurang Dagat Pilipinas, ang paggawa ng kuryente ay ang unang hakbang lamang. Pagkatapos magamit ng malamig na tubig na 4 degrees upang gumawa ng kuryente, mananatili pa rin ang lamig nito sa paligid ng 10,015 degrees at ang kadalisayan na hindi makikita saan man. Ito ang simula ng marami pang negosyo. Maaari nating gamitin ang malamig na tubig na ito sa agricultural greenhouse. Isipin, sa Palawan sa tag-araw, ang temperatura ay 35 degrees, ngunit sa greenhouse, ang lamig ay nananatiling 18 degrees sa lahat ng oras sa napakababang gastos sa enerhiya. Ang mga mamahaling tanim sa malamig na lugar na dating ini-import ay itatanim dito, i-export sa buong mundo na may label na Produce from Deep Sea Water. Ito ang pinakadakilang revolusyon sa agrikultura ng Pilipinas. Pagkatapos, ang tubig na dumaan sa agricultural farm ay ipapasa sa mga high-end aquaculture farm. Makikita natin ang bluefin tuna o deep sea lobster na mabilis na lumalaki sa malinis na tubig na walang residue. Ang mga seafood na ito ay magiging mga mahalagang kayamanan na hinahanap ng mga Michelin restaurant sa buong mundo. At sa wakas, ang mga tubig na iyon ay i-extract ang mga mineral upang gumawa ng mga cosmetics at high-quality functional drink. Ang Pilipinas ay magiging sentro ng blue economy na pinakakumpleto sa Asia. Kailangan kong sabihin na ito ang talino ng mga Pilipino. Hindi tayo salat sa mapagkukunan. Dahil ang utak ang pinakadakilang mapagkukunan, hindi tayo natatakot sa kakulangan. Dahil ang inobasyon ang magpapabago sa kakulangan patungo sa oportunidad. Kung titingnan natin ng mas malayo, ang proyekto sa Kanlurang Dagat Pilipinas ay hindi lamang ipinagmamalaki ng Pilipinas, kundi ito ay isang parola para sa mundo. Sa panahong kinakaharap ng mundo ang krisis sa global warming,
Ang mga islang bansa sa buong mundo na malapit ng malunod sa tubig dagat ay nakatingin sa Pilipinas ng may pag-asa. Nakita nila na kahit maliit na bansa, kung may kaalaman at lakas ng loob, maaari nating baguhin ang kalaban tulad ng tumataas na sea level patungo sa isang kaibigan na nagbibigay ng enerhiya at pagkain. Lumampas tayo mula sa pagiging pawn sa political game patungo sa pagiging leader ng klima sa rehiyon. Ito ang pinakamakapangyarihang soft power na mayroon tayo. Siyempre, ang daan ay hindi nalalatagan ng mga rosas. Ang pag-update ng teknolohiya, ang pag-akit ng capital, o maging ang negosasyon sa patakaran ay mga hadlang na kailangang lampasan. Ngunit naniniwala ako na hanggat nananatili ang espiritu ng ating mga anak ng mangingisda, walang mahirap. Kung nakatawid ang ating mga ninuno sa mga dagat upang magtayo ng bansa labang 200 taon na ang nakalipas, kung nakagawa tayo ng isang automotive empire mula sa wala 80 taon na ang nakalipas, ngayon, maaari rin nating ipahayag ang ating kapangyarihan sa asul na lupain. Mga kaibigan, habang ginagamit ninyo ang kuryente upang buksan ang aircon o i-charge ang inyong cellphone ngayon, huwag kalimutan na sa ilalim ng madilim at malamig na kanlurang dagat Pilipinas, isang grupo ng mga inhenyero Pilipino ang lumalaban sa mga dambuhalang alon para sa ating lahat. Ang bawat unit ng kuryente na ginawa ay ang pagsulat ng pangarap ng mga Pilipino sa tubig. Ito ay hindi lamang isang engineering project, kundi ito ay isang kanta ng kinabukasan at isang liham ng pag-ibig sa karagatan. Pinatunayan nito na hindi kailangang sirain ng tao ang kalikasan upang mabuhay, ngunit maaari tayong mamuhay ng magkasama ng may dangal at karangalan. Sa malapit na hinaharap, ang Palawan ay maaaring hindi lamang maging isang magandang lugar ng turista, kundi magiging Silicon Valley ng karagatan na gumagawa ng enerhiya, pagkain at teknolohiya para sa mundo. Tayong lahat ay mga saksi at bahagi ng pagbabagong ito. Bago tayo magpaalam, gusto kong mag-iwan ng isang tanong. Isang araw, kung ang kotse mo ay hindi magpapagasolina kundi magpapuno ng hydrogen mula sa dagat, kung ang seafood mo ay magmumula sa pinakamalinis na tubig sa ilalim ng mundo, at kung ang ating bansa ay hindi na kailangang mag-alala tungkol sa enerhiya, gaano ka magiging ipinagmamalaki na ipinanganak ka sa panahong ito? Kung naniniwala ka sa potensyal ng mga Pilipino at sa teknolohiya ng Pilipinas, mangyaring tulungan kaming ibahagi ang kwentong ito sa mga nagdududa pa rin sa atin. Gamitin ang kapangyarihan ng iyong social media upang ipaalam sa mundo kung ano ang ginagawa ng Pilipinas at magkomento kung aling negosyo sa blue economy ang pinakakinatutuwaan mo, ang inuming tubig mula sa ilalim ng dagat, ang bluefin tuna farm o ang cosmetics mula sa deep sea mineral. Magkita-kita tayo muli sa susunod na episode para sa mas magandang kinabukasan ng ating bansa.